Sige lang, Iha. Kumain ka pa. Alam kong gutom na gutom ka matapos ang haba ng biyahe mo. Ang sarap po ng luto niyo, Chang. Sus, binubola mo pa akong bata ka. Totoo naman po eh. Maraming salamat po talaga sa pagtanggap niyo sa akin dito ha. Wala yun, Iha. Pamangkin kita kaya dapat lang natanggapin kita sa pamamahay ko. Ang swerte ko po talaga na nandito kayo. Oo nga pala, Iha. Tatawagan ko si Luisa para malaman niyang nandito ka. Naku, Chang. Pwede po pang huwag niyo na lang pong ipaalam kay nanay na nandito ko. Abay, bakit naman, Iha? Ayoko pong malaman nila na mali ang naging desisyon kong sumama kay Oliver sa Maynila eh. Wala na po ako mukhang maihaharap sa kanila, Chang. Iha, tapos na yon. Nangyari ng lahat. Pero kahit ano pa man ang mangyari, pamilya mo pa rin sila. Dapat lang na malaman nila na nandito ka at maayos ang kalagayan mo dito. Chang, nakikiusap po ako. Kaya niyo po muna akong maging handa na harapin sila. O siya, sige, ikaw ang bahala. Ang sa akin lang naman ay maayos mong relasyon mo sa pamilya mo. Huwag na po natin pag-usapan yan, Chang. Siya nga po pala. Magpapaalam po sana ako sa inyo eh. Bakit, Iha? Aalis ka ba? Natanggap po kasi ako sa trabaho. Sa isang pagawaan ng kusino, baka po pwedeng kayo munang bahala kay Ethan. Ganun ba? Okay lang naman sa akin na alagaan si Ethan. Tutal, wala naman akong masyadong ginagawa sa bahay. Pero Iha, ano bang oras ang uwian mo? Baka malayo yung papasukan mo. Alam mo naman ang sitwasyon ng anak mo, baka atakein siya bigla sa sakit niya. Naku, Chang, hindi po. Diyan lang naman po sa malapit kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Tsaka, Chang, may gamot pa po dyan kung sakali man na mag-seizure ulit si Ethan. O siya, sige. Teka, saan ba yung papasukan mo? Nakalimutan ko po kung anong pangalan ng lugar eh. Basta, Chang, malapit lang po dito. Kaya makakauwi po ako ng maaga. Wala po kayong dapat ipag-alala. Hindi naman siguro yan sa Kalye Sinuong, ano? Kalye Sinuong po? Bakit, Chang? Ano po bang meron sa lugar na yun? Ay, ang dami ko nang naririnig na kwento tungkol sa baryong yon. Delikado raw kasi ang lugar na yon. Wala nga ni isa dito sa amin na naglakas loob na pumunta ron. Ay, naku, Chang, hindi po. Hindi po doon. Bigla akong nautal sa pagsagot kay Chang noong mga sandaling yon. Hindi ko masabi sa kanya na sa mismong Kalye Sinuong nga ako nakahanap ng trabaho. Desperado na rin kasi ako makapagtrabaho lalo na't kailangan ni Ethan mag-maintenance ng gamot. May seizure disorder kasi ang anak ko at wala na si Oliver sa buhay namin. Kailangan ko magtrabaho para mabili ang mga pangangailangan ng anak ko. Wala akong kamalay-malay na ang pagpasok ko pala sa trabahong yon ang magiging simula ng masamang karanasan ko. Ako si Marites, 40 years old na ngayon at kasalukuyang nakatira sa Tarlac City. Pero ang karanasang hindi ko malilimutan ay nangyari noong 21 anyos pa lamang ako taong 2006. Isa ako sa mga tagapakinig ng channel ninyo at habang pinapakinggan ko ang mga kwento ninyo, unti-unting bumabalik sa akin ang mga alaala na nangyari sa akin sa isang baryo sa Pampanga. Hindi ko na po sasabihin ang tunay na pangalan ng lugar para na rin po sa privacy ng mga taong naninirahan doon ngayon. Tawagin na lamang po natin ito sa bansag na Kalye Sinuong. Alam ko na marami ang maiinis sa akin dahil sa katigasan ng ulo ko, pero kung hindi ko yun naranasan, hindi ko sana natutunan ng mga leksyon na ngayon ay bahagi na ng buhay ko. Sigurado din naman akong kapupulutan ninyo ng aral ang kwento kong ito. Tandaan mo, dito walang reklamo. Susundin mo ang lahat ng patakaran ng pabrika. Opo, sir. Makakaasa po kayo na gagawin ko po ng maayos ang trabaho ko. Pero, pwede ko lang po bang malaman kung magkano pong sahod? 5,000 kada buwan. Buong araw ka magtatrabaho. Kalahating oras lang ang pahinga mo sa tanghali. At isa pa kapag sarado ng pabrika. Anong oras po ba nagsasara? Pasensya na po kung madami akong tanong. Iniwan ko po kasi yung anak ko sa tiyahin ko eh. At kailangan ko pong umuwi sa gabi. Kung gano'n ay hindi para sa iyo ang trabahong ito, bata. Ang mga trabahador dito ay nakatira sa pabrika. Uuwi lang kayo kung bibigyan ko kayo ng day off.
Nakagat ako sa labi sa sinabi niya. Kung hindi ko tatanggapin ang trabaho, uuwi akong luhaan at walang pera. Paano na lang ang anak ko? Hindi ako pwedeng umasa kay Tiang Elma dahil umaasa lang din naman siya sa parentahang apartment niya kada buwan. Ang 5,000 ay malaking tulong na para makabili ako ng gatas at gamot ni Ethan. Makakapagbigay din ako kay Tiang Elma. May day off naman, mag-iinarte pa ba ako? Hindi po, sir. Tutuloy po ako. Okay lang po sa akin sa tong day off ko na lang po ako umuwi. Mabuti. Sumunod ka sa akin sa loob. Kailangan mong malaman ng mga patakaran at ipakikilala na rin kita sa asawa ko. Sige po, sir. Maraming salamat po talaga sa pagtanggap niyo sa akin dito, ha. Ang dami ko na po inaplayan pero kayo lang po tumanggap sa akin. Ang bait niyo po talaga, sir. Mabait ako sa mga marunong sumunod. Pero tandaan mo, kapag sinuway mo ang patakaran, buhay ang kabayaran. Po? Masyado kayatang nervyosa bata. Basta sumunod ka na lang sa mga patakaran para wala tayong magiging problema. Naku, hindi naman po. First time ko lang po kasing magtrabaho, sir. Teka po, sir. Ano po bang pangalan niyo? Lucio. Yun ang pangalan ko. May tatanong ka pa ba? Wala na po, sir. Pasensya na po kung palatanong po ako, sir. Wala na akong narinig na sagot mula sa kanya. Sa totoo lang, nanginig ang katawan ko sa sinabi niya kanina, lalo na't naalala ko ang babala ni Tiang Elma tungkol sa kalye Sinuong. Pinili kong isipin na nagbibiro lang si Sir Lucio dahil naman siyang mabait. Naglakad kami papasok sa pabrika at doon ko napansin ang mga trabahador. Lahat sila'y nakasuot ng itim. Nakayuko ang ulo pero ang mga mata nila matatalim. Nakasunod sa bawat hakbang ko. Halos gusto kong magsuka nang maamoy ko ang malansang amoy ng karne. Hindi ko maipaliwanag ang amoy na yon kaya tinakpan ko na lang ang bibig ko habang naglalakad. Sa dulo ng pasilyo tumambad ang isang may edad na babae at mahigpit ang hawak nito sa pamaypay. Sino ang babae niya, Lucio? Siya si Barretes, ang bago nating trabahador, Alonza. Alam na ba niya ang patakaran natin dito? Gusto kong ikaw mismo ang magsabi sa kanya, Alonza. Gusto mo ba talaga magtrabaho sa amin, Iha? Ay, opo, ma'am. Gusto ko pong magtrabaho dito. Kailangan ko po kasi talaga ng trabaho, eh. Kung ganon, makinig ka sa aking mabuti. Una, ayoko makikipag-usap ka sa iba nating trabahador. Pangalawa, bawal kang lumabas o umuwi hanggat hindi namin sinasabi. Pangatlo, pagsapit ng gabi, mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas. At pang-apat, walang reklamo, walang maraming tanong. Gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Bakit po bawal makipag-usap sa mga katrabaho ko at bawal po lumabas ng gabi? Paano po kung naiihi ako? Pwes, gawan mo ng paraan! Ang ayoko sa lahat ay hindi nakakaintindi. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na bawal magreklamo at maraming tanong? Pasensya na po. Opo, susundin ko po ang lahat ng patakaran niyo, ma'am. Mabuti. Tosya, sumunod ka sa akin. Dadalhin kita sa magiging kwarto mo. Naglakad kami sa makipot na daanan papasok. Madilim at may mga sapot ng gagamba na nakabitin sa pader. Natakot ako pero hindi ko na lang pinahalata. Ilang saglit pa narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ano bang hinihintay mo dyan? Pumasok ka na! Itong kwarto na to ang magiging tulugan mo pagkatapos ng trabaho. Ikaw na ang bahalang maglinis. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, madam. Mas maayos pa nga ito, ikumpara sa iba naming trabahador. Kaya magpasalamat ka. Naku, okay na po ito, sir. At saka lilinisan ko na lang po. Ako na pong bahala. Mabuti naman kung ganon. Dahil ang ayoko sa lahat ay yung maarte. O siya,
magsimula ka na sa trabaho mo. Ngayon na po, agad-agad. Oo, kailangan mo na magsimula dahil kulang kami sa trabahador ngayon. Nakahanda na riyan ang isusuot mo. Bilisan mo ang kilos bata. Tara na, Lucio. Sa labas na tayo maghintay. Kailangan pa nating kausapin ang mga trabahador. Sige, Alonza. Bilisan mo dyan. Hihintayin ka namin sa labas. Sige po, sir. Pagkaalis nila, agad kong kinuha ang walis at nilinis ang sahig. Tinanggal ko rin ang mga sapot sa pader at kisame. Halatang luma ang kwarto. May anay na sa mga sulok. Pagkatapos, sinuot ko ang itim na bestida, face mask at apron. Medyo nawiwirdohan ako dahil puro itim ang suot ko pero binaliwala ko na lang. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili bago lumabas. Kaya mo itong Marites. Para kay Ethan. Anak, para sa iyo ang lahat ng ginagawa ko. Patawarin mo sana ako na iniwan kita kay Chang Elma. Pasensya na rin, Chang, kung sinuway po kita. Wala na kasi akong ibang mapapasukan eh. Pero alam ko maiintindihan niyo po ako. Pagkalabas ko ng kwarto, halos mapaatras ako nang bigla akong sinigawan ni Madam Alonza na halatang galit na galit. Ang tagal mong lumabas, babae! Ano bang inaatupag mo sa loob? Natutulog? Pasensya na po, madam. Nililinis ko lang po muna yung kwarto ko at nagpalit po ako ng damit. Hindi na po mauulit. Dapat lang dahil ayoko ng malamyang trabahador. O siya, halika na. Ituturo ko sa iyo ang magiging trabaho mo dito. Sinundan ko siya sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa pagawaan ng tosino. Agad kong naamoy ang lansa ng hilaw na karne, kaya para na naman akong nasusuka. Dali-dali kong tinakpan ng mask ang kalahati ng aking mukha. Napatingin ako sa nagkalat na malalaking palanggana, mga mesa, mga kutsilyong nakasabit sa pader. Ramdam ko rin ang mga matang nakatutok sa akin ng mga sandaling yon. Nakikita mo ang lahat ng tosinong nakalagay sa palanggana? Kailangan mo yang ibalot at kailangan makarami ka. Dahil marami tayong dapat i-deliver ngayon sa kliyente natin. Dapat siguraduhin mo nakasil ng maayos at hindi masunog dahil marireject yan. Sige po, madam. Oh, ano bang ginagawa mo dyan? Kumuha ka na ng plastic at magsimula ka na. Tumatakbong oras. Opo, eto na po. Magsisimula na po ako. Asya, maiwan na kita dito. Agad akong kumuha ng plastic tsaka lumapit sa mesa at tumingin sa karne. Hindi siya mukhang karaniwang tosino, mas mapula at parang masyadong basa ng dugo. Hindi rin pantay ang hiwa, makapal ang hibla at may nakalitaw pang ugat at ditid. Kahit nilagyan ng pampalasa, sumisingaw pa rin ang lansa niya. Napapaisip tuloy ako kung anong klaseng karne ba talaga ito. Kalabaw, baka o kabayo. Sigurado kasi akong hindi ito baboy at manok. Napatingin ako sa mga trabahador na abala sa pagbabalot ng tosino. Gusto ko sanang magtanong sa kanila. Pero kailangan kong sumunod sa patakaran dahil baka matanggal pa ako sa trabaho at mukhang hindi naman namamansin ang mga ito. Ang boring naman dito. Kahit isa wala man lang pwedeng kausapin. Ay naku, wala naman akong choice kundi magtrabaho dito. Pero ang weird lang talaga na ganito kalipit ang patakaran nila. Ganito ba talagang pabrika? Nakakalungkot naman. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ang mga trabahador na kumakain ng tosino. Kahit hilaw pa. Uy, ate! Teka!
Anong ginagawa niyo? Bawal yan! Hilaw pa yan eh. Baka magalit si Sir Lucio kapag nahuli kayo. Bakit naman ako magagalit? Malaya kayong kumain ng produkto natin. Kaya hayaan mo sila. Sir, nandyan po pala kayo. Oo, at narinig ko ang sinabi mo sa kanila. Sir, ilaw pa po kasi ang tosino na kinakain nila. Baka masira po ang mga tiyan nila eh. Sinasabi mo bang hindi mapagkakatiwalaan ang produkto ng pabrika ko? Hindi naman po sa ganun, sir. Wala po akong sinasabing ganun. Mas mabuti ay ayusin mo na lang ang trabaho mo, bata, kaysa pakialaman ang trabaho ng iba. Tingnan mo, ang konti pa lang ng nagawa mo dahil sa pagiging pakialamera mo. Pati pagkain nila ng tusino, napapansin mo pa. Pagpasalamat nga kayo at libre ko lang yung ibinibigay sa inyo. Opo, sir. Pasensya na po talaga. Tosya, maiwan na kita dito. Sir, teka lang po. Mm. Gutom na rin po kasi ako eh. Pwede po bang lumabas sandali? Bibili lang po sana ako ng pagkain. Babalik din po kagad ako. Bata, huwag mong inuubos ang pasensya ko. Alam mo namang bawal lumabas ng pabrikang ito, di ba? Alam ko naman po yun, sir. Pero gutom na po talaga ako eh. At wala po akong dalang pagkain. Hindi ko rin po kasi inaasahang mag-uumpisa kagad ako sa trabaho kaya... Pwes, pwede ka rin kumain ng tusino natin. Pero sir, hindi po ako kumakain ng hilaw. Gumawa ka ng paraan, malaki ka na. Marami pa akong gagawin kaya huwag mong inaaksaya ang oras ko. Napabuntong hininga na lamang ako at hinaplos ang aking tiyan. Nagpatuloy na lang ako sa pagbabalot ng tusino at tiniisang kumakalam kong sikmura kesa kumain ng hilaw at malansang tusino. Nakaramdam naman ako ng pagkahilo kaya nadiin ko ang sealer sa plastic kaya nangitim ito at naputol ang dulo ng plastic. Diyos ko, anong kapalpakan ang nagawa mo, Marites? Siguradong magagalit si madam nito. Paano na kaya to? Labis naman akong nagulat at napatigil nang marinig ang boses ni Madam Alonza sa likuran. Nabitiwan ko ang binalot kong tusino na sunog ang pagkasil. Ano ba yan, babae? Yan pa lang ang nababalot mo? Opo, madam. Medyo nahihirapan po kasi akong maglagay sa plastic kasi malalaki po ang pagkakahiwa. Ano to? Sunog ang pagkakasarado ng plastic. Anong kapalpakan nito? Unang araw mo pa lang dito, palpak ka na kaagad. Hindi ko po sinasadya, madam. Bigla po kasi akong nahilo kanina. Nagdadahilan ka pa, ha? Halika nga dito. Halika! Nagulat ako nang bigla na lang niya akong kinaladkad patungo sa mesa ng ibang trabahador. Lahat ng mga mata ay nakatingin sa akin kaya sobra talaga akong nahiya. Kita mo yung ginawa nila? Ang dami, di ba? Samantalang ikaw ni 20 hindi malang umabot. Kumuha nga kami ng isa pang trabador para bumilis ang trabaho pero anong silbi mo? Ang lamya-lamya mong babae ka tapos gumawa ka pa ng kapalpakan. Madam, pasensya na po talaga. Kadali-dali ng trabaho hindi mo pa magawa. Walang kwenta. Hindi ko akalaing ipapahiya ako ni Madam Alonza sa harap ng iba pa nilang mga trabahador. Siya ang unang nagsabi sa akin na wala akong kwenta at parang tinusok ang puso ko sa sakit. Ang baba ng tingin ko sa sarili ko noon, halos gusto ko nang sumuko sa trabaho. Pero wala akong choice kundi magtiis para sa anak ko. Madam, ibawas niyo lang po sa sahod kong nasira. Pasensya na po talaga kayo. Hindi na kailangan. Pero kapag naulit pa to, hindi lang salita ang aabutin mo sa akin. Makakatikim ka na. Opo,
Hindi na po mauulit, madam. Umalis ka nga sa harapan ko. Bumalik ka sa trabaho mo. Kumukulo lang dugo ko sa iyong babae ka. Dali-dali akong bumalik sa lamesa ko para ipagpatuloy ang pagbabalot ng tusino. Sa totoo lang, gutom na talaga ako pero hindi ko talaga kayang kainin ang tusino sa harapan ko. Nakaramdam na ako ng panghihina sa ilang oras kong pagtayo. Magsasara na tayo, bata. Linisan mo na yung lamesa mo at pumasok ka na sa kwarto mo. Opo, sir. Pero sir, wala po ba kayong pwedeng kainin dyan? Hindi pa po kasi ako kumakain mula kanina. Dalhin mo na lang isang balot ng tusino sa kwarto mo at dun ka na kumain. Pero sir... Ano ba, bata? Bakit bang dami mong kuda? Pwede bang sumunod ka na lang at bilisan mo na dyan? Sige po, sir. Pagpasok ko sa maliit kong kwarto ay humiga na ako sa sahig na may telang nakalatag dahil sa sobrang pagod. Wala man lang akong una na gagamitin kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Diyos ko. Bakit ba nangyayari sa akin to? Karma ko ba ito sa paglalayas ko at pagsuway sa mga magulang ko? Namimiss ko lang pala ako. Naputol naman ang pagdadrama ko nang marinig ang malakas na alulong ng aso. Agad nagtindigan ang balahibo ko at lalo akong hindi makatulog dahil sa nakakakilabot na tunog. Naalala ko tuloy ang sabi ng nanay ko. Kapag umaalulong daw ang aso, may nakikita itong masamang elemento o multo. Diyos ko, nakakatakot naman dito. Lord, patulugin niyo po ako, please. Tumagilid ako at humarap sa pader. Naramdaman kong sobrang sikip ng habak na nakapulupot sa baywang ko hanggang sa sumakit yon. Isa yung proteksyon laban sa masasamang elemento na ibinigay pa sa akin ng nanay ko noong 15 anyos pa lamang ako. Uso kasi sa probinsya namin yon. Galing pa raw sa lolo kong manggagamot ang habak na yon, kaya palagi ko yung sinusuot kahit hindi naman ako naniniwala sa ganoon. Iyon na lang din kasi ang alaala ko kay nanay ng mga panahong yon, lalo na at hindi maayos noon ang relasyon namin. Kahit ayaw ko, tinanggal ko rin dahil halos dumikit na sa balat ko yung habak. Itinago ko ito sa ilalim ng higaan habang iniisip kung bakit parang bigla akong tumaba gayong hindi pa ako nakakapagtanghalian o nakapaghapunan. Matulog ka na nga, Marites. Kung ano-ano naman ang pumapasok sa isip mo eh. Kinabukasan nagising na lang ako sa malakas na katok sa pinto. Agad akong bumangon para buksan ito kahit medyo mabigat pa ang pakiramdam ko. Bumungad sa akin ang nakasimangot na mukha ni Madam Alonza. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa kaya napayuko ako dahil sigurado akong galit siya. Madam, pasensya na po kung nahuli ako ng gising. Hindi po kasi ako nakatulog ng maayos kagabi dahil sa alulong ng aso. Pasensya na po talaga. Okay lang, Iha. Hindi mo naman sinabing buntis ka pala. Ako po buntis? Oo, Iha. Hindi mo alam na buntis ka o itinago mo lang ito sa amin? Hindi po. Hindi po ako buntis. Imposible po yun. Nagbibiro po yata kayo eh. Madam, hindi po ako buntis. Wala na po akong asawa. Buntis ka nga, Iha. Ang ipinagtataka ko lang bakit ngayon ko lang ito naamoy. Po? Ang ibig kong sabihin,
Gayon ko lang napansin at nakilatis ang katawan mo. Sa tanda kong ito, Iha, agad kong nalalaman kapag buntis ang isang babae. Tingnan mo ang pintig ng pulsuhan mo, masyadong mabilis. Isa yan sa basehan kung buntis ka nga. Kung totoo pong buntis ako, ibig sabihin, binuntis pa ako ng lalaking yun bago niya ako iniwan. Hayop siya. Iha, kumalma ka. Hindi ito pwede. Madam, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Kaya ko pong magtrabaho. Sino bang nagsabi sa iyong tatanggalin kita? Dapat nga bigyan pa kita ng konsiderasyon. Talaga po? Hindi niyo po ako tatanggalin? Okay lang po sa inyo na buntis po ako? Iha, mas kailangan mo ng pera para sa panganganak mo. Ang sama ko namang tao kung tatanggalin kita sa trabaho. Ganong alam kong kailangan mo ng pera. Naku, madam, maraming salamat po. Bigla naman akong nakaramdam ng hilo at muntik na akong matumba. Buti na lang ay agad na hinawakan ni Madam Alonza ang balikat ko. Iha, okay ka lang ba? Okay lang po, madam. Nahilo lang po ako. Teka, nag-almusal ka na ba? Sa totoo lang po, hindi pa po ako kumakain simula po kahapon ng tanghali. Ano? Di po kasi pumayag si... Napatigil ako nang marinig ko ang boses ni Sir Lucio. Papalapit siya sa amin. Ano nangyayari dito? Lucio, ihatid mo kami ni Marites sa bahay para maipaghanda ko siya ng almusal. Napansin ko ang tingin ni Sir Lucio sa tiyan ko. Hinawakan ko ito. Buntis ka, Iha. Opo. Paano niyo po nalaman? Kita naman, Iha. Halata sa katawan mo at medyo lumaki na yung balakang mo. Oo nga po. Napansin ko rin po na sumikip ng habak na suot ko kaya tinanggal ko na si bewang ko. Haba? Opo. Bigay po ni nanay yun sa akin. Sabi niya, protection daw sa masasamang elemento. Galing pa raw sa Mindanao. Bigay daw po yun ng lolo kong albularyo. Pero hindi naman po talaga ako naniniwala dun eh. Sinusuot ko lang po talaga yun kasi yun na lang ang naiwang alaala ko sa kanya. Lalo na't hindi kami okay ngayon. Pero nasasaktan na po ako sa sobrang sikip kaya tinanggal ko po muna. Kaya pala. Po? Huwag mo nang isuot yan, Iha. Hindi naman totoo ang mga ganyan. Tama si Lucio. Halika na, Iha. Sumama ka sa bahay at ipaghahanda kita ng pagkain. Tama. Mas mabuti pa nga, Alonza. Sigurado po kayo? Hindi po ba bawal akong lumabas sa pabrika? Sa bahay ka na lang namin pupunta. At kami naman na mismo ang nagsabi sa iyo na sumama ka. Kaya walang problema. Sige po, maraming salamat po. Gutom na rin po ako eh. Walang anuman, Iha. Pagdating namin sa tapat ng mahabang hagdanan, napatingin ako sa malaking bahay. Luma na ang mga tabla, medyo kupas na ang pintura at may bitak-bitak na sa ilang parte. 2 palapag na ancestral house na may malalaking bintana at mahabang balkon sa itaas. Halika, Iha. Pumasok ka. Ang laki po pala ng bahay niyo, madam. Pamana ito ng mga magulang ni Lucio. Luma na pero maganda pa rin, hindi ba? Oo nga po. Napakaganda. Pagpasok namin sa loob, naamoy ko ang lumang pabango ng matatanda at amoy ng alikabok. Tumutunog ang sahig sa bawat paglakad namin.
Pansin ko naman kaagad ang mga lumang litrato ng mag-asawa na nakasabit sa pader. Sila po bang mga magulang ninyo, madam? Sila ang mga magulang ni Lucio. Matagal na silang pumanaw. Mahigit 1 dekada na din ang nakalipas. Mahal po talaga ni Sir Lucio mga magulang niya. Ano po? Kasi hindi niya pa rin inaalis sa mga litrato. Siyempre, ang bahay na ito at mga litrato nila ang naiwang alaala nila sa asawa ko. Napaisip ako sa sinabi ni Madam Alonza sa sandaling yon. Naalala ko ang habak na ibinigay sa akin ni nanay. Iyon na nga lang ang alaala ko kay nanay at iniwan ko pa ito sa kwarto. Madam, pwede po bang bumalik muna ako sa pabrika? Kukunin ko lang po ang habak ko. Naiwan ko po kasi sa kwarto ko eh. Baka po kasi mawala. Hindi pwede. Ang ibig kong sabihin, hindi naman mawawala yun doon. Si Lucio na lang ang kukuha kapag bumalik siya. Sige po, mamaya na lang po pagbalik ko ron. Iha, huwag ka muna magtrabaho ng ilang araw. Dito ka na muna sa bahay para makapagpahinga ka. Oh, pero kailangan ko pong magtrabaho. Kailangan ko po ng pera para sa gamot ng anak ko na iniwan ko po sa tiyahin ko. Huwag kang mag-alala. Hindi namin babawasan ang sahod mo. Basta't magpahinga ka muna. Mabuti pa, kumain ka na. Ihanda ko lang ang pagkain. Halika, maupo ka muna. Sige po, madam. Umupo ako sa harap ng malaking mesa at napatingin kay Madam Alonza. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang bait nila sa akin kasi kahapon lang, pinagalitan pa nila ako dahil sa kapalpakan ko. Ay, heto na ang pagkain mo. Kailangan mong kumain ng gulay, iha. Mukhang masarap po itong pakbet na niluto niyo, madam. Oo, iha. Sige, kumain ka na. Sige po. Sa wakas, makakakain na rin ako. Agad kong isinubo ang kanin na may pakbet. Pero napatigil ako dahil matabang ang lasa nito. Napatingin ako kay Madam Alonza at nakatingin pala siya sa akin. Masarap ba ang luto ko, iha? Kagabi ko pa yan niluto. Marami kasing natira kaya ininit ko lang para makakain ka kaagad. Opo, masarap po, madam. Mabuti naman. Sige, kumain ka pa. Sarap. Wala talagang lasa ang pakbet na kinakain ko. Parang walang asin o kahit ano. Pero dahil gutom na gutom ako, kinain ko na lang ito. Nahihiya din akong magreklamo. Lalo na't maayos nila akong tinanggap at pinakain sa bahay nila. Pagkatapos mong kumain, ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Madam, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun, iha? Kasi po, nagtataka lang po ako kung bakit ang bait niyo po sa akin ngayon. At kahapon lang po kasi galit na galit kayo sa akin. Akala ko po talaga pagagalitan niyo po ako dahil late po ako nagising. Ay nako, iha. Pasensya ka na kung nadalaman ako sa galit ko. Kalimutan mo na yon. Na-realize kong mali yung ginawa ko. Hindi ko malang naisip na bago ka pa lang at kailangan mong mag-adjust. Pasensya ka na talaga. Ngayon na alam kong buntis ka, mas lalo kong naiintindihan ang kalagayan mo. Hindi ko hahayaang mapahamak ang ipinagbubuntis mo dahil lang sa trabaho sa pabrika namin. Hindi ko rin po talaga alam na buntis po ako eh. Maswerte kang at buntis ka, iha. Ako? Buong buhay ko pinangarap kong magkaanak pero hindi ibinigay sa akin. Kaya maswerte ka. Alagaan mo ang bata sa tiyan mo. Wala po kayong anak ni Sir Lucio? Wala.
At sa totoo lang, napakalungkot. Habang tumatanda kami, walang anak o apo na kasama. Kaya hayaan mong kami na ang mag-alaga sa iyo, Iha. Ikaw at ang magiging anak mo habang nandito ka sa bahay namin. Totoo po ba talaga ito? Nananaginip lang po ako. Ano ka ba, Iha? Totoo ang mga sinabi ko. Simula ngayon, hindi na ako magagalit sa iyo. Basta't ingatan mo lang ang sanggol na nasa tiyan mo. Maraming salamat po talaga, madam. Sobrang bait niyo po talaga ni Sir Lucio. Walang anuman, Iha. Oo nga pala. Sa gabi bawal din ang paglabas dito. May kanya-kanya namang banyo ang kwarto kaya hindi mo na problema ang pag-ihi sa gabi. Opo, madam. Doon ko napagtanto kung gaano sila kahigpit sa oras dahil kahit sa bahay nila ay may curfew at bawal ding lumabas sa gabi. Pero siguro gano'n na talaga kapag matanda na. Mas gusto nilang nagpapahinga ng maaga. Ganyan din kasi si tatay noon. 5:00 pa lang ng hapon naghahapunan na. Pagkatapos ay natutulog din ng maaga. Pagdating ng 8:00, wala nang lumalabas papuntang banyo dahil may nakahandang arinola sa gilid ng kwarto. Nabusog ka ba, Iha? Oo naman po, madam. Busog na busog po ako eh. Mabuti naman kung ganon. Halika na't ihahatid na kita sa magiging kwarto mo. Sige po. Napaisip ako kung ano kaya ang itsura ng kwarto. Natulad din ba ng tulugan ko sa pabrika? Pagkarating namin sa itaas ay nagulat naman ako nang buksan ni Madam Alonza ang pinto. Maluwag ang kwarto at may malaking kama na may puting bedsheet at unan. Napatingala ako sa kisame nang makita ko ang mga sapot ng gagamba na nakabitin. Halatang matagal nang hindi natutuluyan ang kwartong ito. Medyo natakot ako dahil malaki at luma pero mas komportable pa rin ito kumpara sa maliit na kwarto ko sa pabrika. Ito ang magiging kwarto mo, Iha. Sana nagustuhan mo. Ang luwang naman po ng kwartong to, madam. Parang isang bahay na ng tiyahin ko ah. Kwarto ito ni Lucio nung bata pa lang siya. Kaya matagal lang hindi natutuluyan ang kwartong ito. Ito lang ang bakanteng kwarto namin dito kaya sana maging komportable ka, Iha. Opo. Ang ganda nga po at ang luwag pa. O siya, maiwan muna kita dito, ha? May aasikasuhin lang ako sa pabrika saglit. Kailangan ako ni Lucio doon. Magpahinga ka na dyan. Sige po, madam. Maraming salamat po ulit. Pagkaalis ni Madam Alonza, napaupo na lang ako sa kama habang nililibot ng tingin ang kwarto. Doon ko lang din na-realize na ang bait pala talaga ng mag-asawa kahit na may pagkastrikto sila. Bigla naman ako napatigil nang may malakas na kalabog akong narinig sa labas. Mabilis akong tumayo at lumabas ng pinto pero dali-dali akong bumaba ng hagdan para tingnan kung ano yung nangyari. Kakaalis lang ni Madam Alonza. May ibang tao pa ba dito sa bahay? Wala naman akong nakita kanina. May tao ba dyan? Hello? Napasigaw naman ako nang biglang tumalon ang isang itim na pusa sa harapan ko. Napahawak ako sa dibdib ko sa sobrang kaba. Pusang gana! Oh, Diyos ko! Pusa lang pala. Ay, naku Marites. Sobra ka talagang nervyosa. Naglakad naman ako patungo sa kusina at tiningnan kung may ulam bang nakuha sa mesa yung pusang yon pero wala namang nakalagay sa mesa. Nagulat naman ako at agad na napalingon nang marinig ang boses ni Sir Lucio sa likuran.
Marites, anong ginagawa mo dyan? Sir, may narinig po kasi akong kalabog kanina. Akala ko po may taong pumasok kaya bumaba po ako dito. Pusa lang po pala. Ganun ba? May alaga kasi kaming pusa dito. Yan siguro yung nakita mo. Ganun po ba? Oo, akala ko pa naman ay nagugutom ka kaya nandito ka. Hindi po, sir. Busog na busog po ako. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala. Si Alonza ba umalis na? Opo, kanina pa po. Kala ko nga po magkasama kayo eh. Sabi po kasi niya, pupunta siya sa pabrika. Baka nagkasali silang kami. May kinita kasi akong kliyente. Baka nga po, sir. Sir, dala niyo po ba yung habak ko? Sabi po kasi ni Madam, kayo raw pong magdadala dito. Wala naman siyang sinabi sa akin. At saka akala ko ayaw mo nang isuot yun, Iha. Kasi hindi ka naman naniniwala dun, di ba? Kahit hindi po ako naniniwala, bigay po kasi ni nanay yun eh. Kung minsan po, yun na lang ang niyayakap ko sa gabi kapag namimiss ko si nanay. Ayoko pong mawala yun sa akin, lalo na't hindi po maayos ang relasyon namin ni nanay ngayon. Ganun ba? Wala kang dapat na ipag-alala, Iha. Wala na bang ibang papasok sa kwarto mo kaya hindi yun mawawala. At saka sasabihin ko din sa mga ibang trabahador na huwag pasukin ang kwarto mo. Sige po, sir. Salamat po. O siya, magpahinga ka na muna. Kung nagugutom ka, may pagkain sa rep. Ikaw na ang bahala kasi mamaya pa kami makakauwi ni Alonza. Sige po, sir. Hindi pa naman po ako gutom. O sige, alis na ako. Pagkaalis ni Sir Lucio, bumalik ako sa kwarto para makapagpahinga. Mabigat pa rin talaga ang pakiramdam ko kaya sobrang laking pasasalamat ko na binigyan nila ako ng konsiderasyon. Humiga ako sa kama at hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nagising ako nang marinig ko ang yabag ng mga paa sa sahig, papalapit sa akin. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko at bumungad sa akin si Madam Alonza. Madam, nandito na po pala kayo. Oo. Kakauwi lang namin ni Lucio. Kumusta ang pakiramdam mo, Iha? Ayos naman po. Napahaba lang yata ang tulog ko. Mas mabuti nga yun. Para lumakas ka at maging malusog din ang bata. Bumili pala ako ng vitamins para sa'yo. At may mga prutas din akong dala. Naku, madam. Sobra na po yata yan eh. Hindi niyo naman po kailangan gawin yan sa akin. Hayaan mo na ako, Iha. Gusto kong siguraduhin na maayos ang pagbubuntis mo at ligtas ang anak mo. Napangiti naman ako sa sinabi niya kasi kitang-kita ko ang kagustuhan niya na magkaroon ng apo. Kaya siguro ganito ang trato niya sa akin. Wala naman sigurong masama kung sulitin ko ang kabaitan na pinapakita nila. Naramdaman ko kasi ulit na may nanay ako. Sa totoo lang, sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko si nanay sa kanya. Bigla ka yatang natahimik dyan, Iha. Ano bang iniisip mo? Wala po. Na-appreciate ko lang po ang kabaitan niyo sa akin. Ang swerte ko po sa inyo ni Sir Lucio. Kayo po ang naging amo ko. Nako, huwag ka na magdrama dyan, Iha. Nakakasama yan sa bata. Mabuti pa, bumaba ka na. Sabay na tayong kumain ng hapunan. Sige po, madam. Dahan-dahan lang sa pagbaba ng hagdanan, Iha. Napansin ko ang pagtitig niya sa tiyan ko bago siya tuluyang naglakad palabas ng kwarto. Pero hindi ko yun pinag-isipan ng masama. Nakasunod naman ako agad sa kanya. Bigla ko namang naramdaman ng kirot, kaya napahawak ako sa tiyan ko. Aray, Iha, ayos ka lang ba? bigla pong sumakit ang tiyan ko eh. O baka gutom lang yan. Hindi ka pa yata kumakain. Mawawala rin yan. Ang haba naman kasi ng itinulog mo.
Sabi ko naman sa'yo, kumain ka kapag nakaramdam ka ng gutom. Siguro nga po, gutom lang ito. Di bale. Nakahanda na naman ang ulam sa mesa. Pagpakabusog ka. Pagdating namin sa kusina, nadat na namin si Sir Lucio na may kausap sa telepono. Nang makita kami, agad niyang ibinaba ang tawag. Ang bango. Nakakatakam. Siyempre, paborito mo kasi ang ulam natin ngayon, Lucio. Dinuguan na may kasamang puto. Paborito niyo po pala yan, sir? Oo, Iha. Paborito ko ang dinuguan na may puto. Paborito ko din po kasi yan eh. Ganun ba? Mabuti na lang pala at bumili ako kanina. Halika na, kumain na tayo. Sige po. Pagkaupo ko sa mesa, binuksan ni Madam Alonza ang mangkok na tinakpan ng dahon ng saging. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong parang hilaw pa ang laman nito. Madam, hilaw pa yata yung dinuguan. Parang hindi man lang niluto yung karne. Tingnan niyo po oh. Mamula-mula pang sarsa. Hindi pa po luto ang dugo. Saan niyo po ba nabili yan? Ano ka ba, Iha? Matagal na kami bumibili sa suki namin. Imposibleng hilaw yan. Tikman mo muna. Masarap yan. Baka mali lang ang tingin ko. Baka malabo lang talagang mata ko. Sige po, madam. Titikman ko po. Malabo na po yata ang paningin ko eh. Kumuha ako ng isang kutsara kasi nahihiya akong tanggihan siya. Pagdampi ng lasa sa dila ko, napahinto ako. Ang sarap. Hindi ko maintindihan pero sobrang linamnam. Para bang yun ang pinakamasarap na dinuguan na natikman ko. Kahit na sa paningin ko ay parang hilaw pa rin ang dugo. Ano, Iha? Masarap ba? Opo. Sobrang sarap po pala ng dinuguan na to. Sabi ko naman sa iyo masarap talaga yan. Sige pa, kumain ka pa dyan. Sige lang, Iha. Huwag kang mahiya sa amin. Kumain ka pa ng marami. Opo. Sarap po talaga. Sige lang. Kumain ka lang. Ay, teka, kukunin ko muna sa sala ang prutas at vitamins na binili ko para sa iyo. Sandali lang. Agad na umalis si Madam Alonza at naiwan naman kami ni Sir Lucio na kumakain sa mesa. Pagbalik niya, dala niya ang basket ng prutas at natakam naman ako nang makita ang mangga. Para sa iyo ang lahat ng ito, Iha. Ang sarap naman po ng mangga. Pwede po ba akong kumain yan? Aba, oo naman. Binili ko nga ito para makakain ka. Teka, kukuha lang ako ng kutsilyo. Madam, ako na po. Mamaya na lang po. Ay, siya sige. Kumain na din po kayo, madam. Sa totoo lang ay busog pa ako, Iha. Madalas kasi talaga kami kumakain sa pabrika. Pero sige, sasabayan kita para ganahan ka rin kumain. Oo nga po eh. Nakakalungkot kayong mag-isa kumain, madam. Buti nga kahit wala po kayong anak. Nandiyan naman po si Sir para samahan kayo palagi. Aba, kaya nga kahit wala kaming anak ay masaya pa rin ako. Mapagmahal at responsable kasi ang naging asawa ko. Binobola mo lang yata ako, Alonza. Madalas mo nga akong awayin kapag wala kang magawa. Nako, sir. Parte naman po yata ng buhay mag-asawa yan. Ang mahalaga po, hindi kayo niloloko ng asawa nyo. Ang swerte nyo nga po sa isa't isa eh. Kakaingit po kayo. Mas maswerte kami na dumating ka dito, Iha. Po? Parang ako po yatang swerte dito. Napaka-considerate niyo pong amo. Biruin niyo po. Kahit nakagawa ako ng kapalpakan sa inyo sa una kong araw ng trabaho, sobrang bait niyo pa rin sa akin.
Yun ay dahil kailangan. Kailangan? Ang ibig sabihin ni Lucio ay kailangan naming piliin na maging mabuting tao para mas lumapit pa ang biyaya sa aming mag-asawa. Mas umunlad pa ang aming negosyo at malay mo, mabuntis pa ako sa edad kong ito. Oo nga po, madam. Wala naman pong imposible. Nagbibiro lang ako, iha. Ito naman masyadong seryoso. Nagbabakasakali lang naman po, madam. Ikaw talagang bata ka. O siya, magpapahinga na kami, ha? Maaga pa kaming aalis bukas. Sige po. Good night, madam. Good night din sa'yo, iha. Ilagay mo na lang sa lababong hugasin ako ng bahala dyan bukas. Hindi po, ako na pong maghuhugas, madam. Total, kakain pa naman po ako ng mangga. Sigurado ka? Opo. Okay lang yan, Alonza. Kaya na ni Martes yan. Sige na, magpahinga na tayo. Ikaw na ang bahala dito, iha. Pagkatapos mo, umakyat ka na sa kwarto bago mag-alas 8. Parang tatay ko na rin po pala kayo. Ganyan na ganyan din po kasi siya sa amin noon. Pag alas 8 na, bawal na kaming lumabas. Ganun ba? Naalala mo pa yata ang tatay mo sa akin. Gusto kasi naming makapagpahinga ng maaga. At saka sa ganitong edad, ay madali kaming nagigising pag may ingay. Kaya pinagbabawal ko talaga ang lumabas paglampas ng alas 8. Naiintindihan ko po yun, sir. Sige po, magpahinga na po kayo. Susunod na din po ako sa taas pagkatapos ko pong kumain ng mangga at maghugas po ng mga pinggan. Bilisan mo na dyan, iha. Alam ni Martes yan. Maaga pa naman, Alonza. Halika na't magpapahinga na tayo. Naiwan akong mag-isa sa kusina matapos umakyat sina Sir Lucio at Madam Alonza. Kinuha ko ang kutsilyo para balatan ng mangga na inilapag ni Madam Alonza sa mesa. Habang hinihiwa ko ang balat nito, bigla akong napaisip na mas masarap sana kung may asin. Naku, saan kaya nakalagay ang asin dito? Mas gusto ko ba namang isawsaw ang mangga sa asin? Teka, baka nasa loob ng cabinet. Titingnan ko nga. Wala naman dito. Kahit itong mga garapon, wala man lang laman na asin. Siguro, naubusan nila. Baka bukas pa sila makakapamalengke. Bumalik na ako sa mesa at tinapos ko ang pagbabalat ng mangga. Kinain ko na lang ito kahit walang sausawan. Matapos kong maubos, agad kong hinugasan ang lahat ng pinggan. Tahimik ang buong kabahayan. Tanging tunog ng tubig sa gripo lang ang maririnig. Ayan, tapos na. Pagkatapos kong maghugas, pinunasan ko ang mesa at inayos ang lahat ng gamit. Napatingin ako sa pader at nakita ko naman ang litrato ng mga magulang ni Sir Lucio. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagtindigan ang balahibo ko. Kaya nang matapos kong ayusin ang lahat, nagpasya na akong umakyat sa kwarto gaya ng bilin nila. Pagkahiga ko ay sakto din ang pag-alulong ng aso sa labas, kaya nakaramdam ako ng takot. Ano ka ba, Marites? Sila sir nang nagsabi na naghahanap lang ang aso na yan ang aanakan. Matulog ka na. Pilit kong ipinikit ang mga mata ko para makatulog na, pero hindi ko maiwasang mapatingin sa bintana na nasa harapan ko. Ano yan? Bakit parang may anino na tumaan? Wala lang siguro yun. Teka, nakalimutan ko palang isarado ang bintana. Agad kong isinara ang bintana at pagbalik ko sa kama ay humiga na ako. Tinitigan ko naman ulit ang bintana pero hindi naman ito gumagalaw. Napatingin naman ako sa pinto ng kwarto nang marinig ko ang yabag sa sahig. Para kasing
May naglalakad sa harap ng pinto ng kwarto sa labas. Bigla akong pinagpawisan at naalala ko ang mga litrato na nasa pader kanina. Tulog na sila, sir at madam. Bakit parang may naririnig akong naglalakad? Ay, Diyos ko! Di kaya nagmumulto ang mga litrato na nasa pader? Di ba kami namulto na ako ng mga magulang ni Sir Lucio? Diyos ko po! Ay, naku, Marites! Hindi totoo ang multo. Ano ka ba? Baka pusa lang yun. Kumalma ka nga. Dala ng takot ko ay binalot ko ng makapal na kumot ang buong katawan ko kahit pawisan na ako. Sa totoo lang, kahit binabaliwala ko kasi ito ay hindi ko maiwasang matakot. Lalo na kapag naaalala ko ang kwento ni nanay noon sa akin tungkol sa mga multo. Kinabukasan, nagising ako nang may kumatok sa pinto ng kwarto at agad naman akong bumangon para buksan ito. Bumungad naman sa akin ang nakangiting mukha ni Madam Alonza. Good morning po, madam. Good morning din sa'yo, Iha. Kumusta ang tulog mo? Okay naman po. Mabuti naman kung gadoon. Halika na, mag-almusal na tayo. Sige po, madam. Sumunod naman ako kaagad sa kanya pababa ng hagdanan at nadatnan naman namin si Sir Lucio na nagkakape sa kusina. Good morning, Iha. Good morning din po, sir. Mabuti naman at gising ka na. Maupo ka na para makapag-almusal na tayo. Sige po. Umupo na ako sa harap ng lamesa at kumuha ng nakahandang tinapay sa lamesa. At inalapag naman ni Madam Alonza ang kape sa harapan ko. Saglit kaming natahimik bago ako nagsalita. Sir? Madam? O, bakit, Iha? May gusto ka bang sabihin? May narinig po ba kayong naglalakad sa loob ng bahay kagabi? Bakit mo na itanong yan, Iha? Kagabi po kasi, Sige lang, sabihin mo lang sa amin. pagkahiga ko po sa kwarto, bigla pong umalulong yung aso sa labas. Ewan ko po pero bigla akong kinilabutan eh. Tapos po, may parang aninong dumaan sa harap ng bintana kaya dali-dali ko po sinara yun. Pagbalik ko po sa kama, parang may narinig naman akong yabag sa labas ng pinto. Parang may naglalakad po sa loob ng bahay niyo. Sigurado ka ba dyan, Iha? Baka guni-guni mo lang yun. Sigurado po ako, sir. Sobra po talaga akong natakot. Iniisip ko po kasi baka nagmumulto ang mga magulang niyo, sir. Baka ayaw nilang nandito ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi totoo yung mga multo na yan. Walang mga kaluluwang bumabalik sa lupa. Kwentong bayan lang yan. Kaya hindi ka dapat nagpapaniwala dyan. Pero sir, sino po yung naglalakad kagabi sa loob ng bahay? Ay nako, Iha. Baka ako yon. Nagising kasi ako kagabi dahil nauuhaw ako. Kaya nagpunta ako sa kusina para kumuha ng tubig. Oo nga, baka si Alonza yun. Tsaka kapag may naririnig naman kaming ingay sa loob ng bahay, nagigising kami kagad. Di ba sabi ko sa'yo, madaling magising ang tulad naming maedad na. Oo nga po pala. Hindi ko naman po kasi alam na lumabas si Madam Alonza kagabi. Pasensya na po kayo kung ano-ano pong naiisip ko. Alonza kasi, sa susunod magsalita ka para di naman matakot tong si Martes. Masyadong nerbiyosa ang batang to. Hindi lang po kasi yun. Yung anino pong dumaan sa bintana Ay, Iha, baka nga pusa lang yon. Pero kaming pusang gala na palaging dumadaan dyan sa tapat ng bintana. Oo nga po pala. May pusang itim po pala kayo dito. Hindi mo lang nakikita kasi palagala ang pusang yun. Kung saan-saan nagpupunta. Iha, wala kang dapat ikatakot. Nandito lang din kami sa loob ng bahay.
pwede mo naman kaming tawagin anytime. Sige po, madam. Salamat po. Walang anuman. O siya, aalis na kami ni Lucio. Ikaw na muna ang bahala dito. Madam, teka lang po. Baka pwede pong sumama ako sa inyo. Ano? Natatakot ka pa rin ba? Hindi naman po. Gusto ko lang po talagang magtrabaho na. Nakakahiya na po kasi sa inyo na nandito lang ako at walang ginagawa. Tapos, pinapasweldohan niyo po ako. Sobra-sobra na po yata ang kabaitan niyo sa akin. Iha, wag mong isipin yan. Hindi naman para sa iyo ang lahat ng ito kundi para sa sanggulan na sinapupunan mo. Ang ibig kong sabihin, ayaw naming mapagod ka dahil maapektuhan ang bata sa tiyan mo. Para na rin naming apo yan. Ang swerte po siguro ng magiging anak at apo niyo, no? Dahil sobrang bait niyo po at maalaga. Matagal nang gusto ni Alonza ang magkaanak at magkaapo. Kaya hayaan mo na siyang alagaan kay Iha. Oo nga, Iha. Tsaka kung nababagot ka man dito, pwede ka namang manood na lang ng TV. Maglilinis na lang po ako para may pagkaabalahan po ako at makatulong na rin po dito sa bahay. Magandang ideya yan. Basta wag masyadong magpapagod, okay? Opo, madam. O siya, sige, aalis na kami. Ikaw na ang bahala dito, Iha. Sige po, madam. Sir, ingat po kayo. Pagkalis nila ng bahay ay nilingon ko ang buong bahay. Naisip ko na tama naman sila. Hindi ako dapat matakot. Kung tutuusin ay safe ako dito dahil nasa loob ako. Masyado lang talaga akong naimpluwensyahan ng nanay ko sa mga paniniwala nila. Tumayo na ako para magligpit ng pinagkainan sa mesa at maghugas na rin ng mga pinggan. Napatingala naman ako sa mga kisame at ibabaw ng pader na may sapot ng gagamba na nakabitin. Sobrang busy nila sa negosyo. Hindi na nila nililinis ang bahay. Ako na nga lang maglilinis para naman makabawi ako sa kanila. Kahit papano, maging worth it naman ang ibinibigay nilang sahod sa akin. Pagkatapos kong maghugas ay kumuha na ako ng walis at upuan. Tumayo ako sa upuan ng dahan-dahan at winalis ang sapot ng gagambang nasa gilid ng bintana. Napatigil naman ako at labis na nagulat nang marinig ko ang boses ni Tiang Elma sa labas. Marites! Tiang, Lumabas ka nga dyan! Bilisan mo! patay! Paano niya nalaman na nandito ako? Nataranta akong lumabas at mabilis na bumaba sa hagdan. Kabado man ako, alam kong kailangan kong harapin ang tiyan ko at magpaliwanag. Pagbukas ko ng gate, bumungad agad ang nakakunot niyang noo at galit na tingin. Bakit ka nagsinungaling, ha? Alam mo bang halos mabaliw ako sa kakahanap sa'yo? Hindi ba't malinaw ang usapan natin? Bawal kang pumasok sa lugar na to. Tiang, kumalma nga po kayo. Hindi po lahat ng naririnig niyo totoo. Hindi po totoo ang mga naririnig yung kwento. Anong hindi totoo? Nilalagay mo sa peligro ang buhay mo. Halika na. Umuwi na tayo. Tiang, safe po ako dito. Mababait po ang mga amo ko. At saka hindi pa po ako pwedeng umuwi. Wala po akong sahod. Wala pa rin po akong maibibigay sa inyo ngayon. Hindi ko kailangan ng pera mo, Marites. Ang gusto ko lang, ligtas ka. Sumama ka na sa akin ngayon din. Delikado dito. Tiang, hindi po ako pwedeng umalis dito at sumama sa inyo. Kaya umalis na po kayo. Uuwi na lang po ako kapag may pera na akong maibibigay sa inyo. Kaya sana naman po makapaghintay kayo. Hindi pwede. Uuwi ka sa ayaw at sa gusto mo. Tiang, hindi niyo po ako mapipilit. Sobrang bait po ng mga amo ko para lang layasan ko at isa pa, buntis po ako ngayon. Buntis? Opo. Magtatatlong buwan na po siguro. Nung nalaman po ng amo ko, hindi nila ako pinagtrabaho sa pabrika at pinaalis. Inalagaan po nila ako dito. Marites, Diyos ko. Buong baryong nagsasabi
na mga aswang daw ang may-ari ng bahay na yan. Hindi po totoo yan. Sobrang bait po ng mga amo ko, kaya wala po kayong karapatan na husgahan sila. Anong klase kayong tao para pagbintangan sila sa ganyang bagay? Nababaliw na kayo sa mga paniniwala nyo, Chang. Magkapares lang kayo ni Inay. Nagulat naman ako nang sinampal niya ako sa mukha at napahawak naman ako sa pisngi ko. Wala kang modo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Mabuti pa umuwi na kayo, Chang. Kung pagod na kayo sa pag-aalaga kay Ethan, dalhin niyo sa dito sa akin. Hindi yung kung ano-ano pang paninirang sinasabi niyo laban sa amo ko. Kung alam niyo lang kung gaano kabait sa akin ang mga amo ko, maiintindihan niyo, Chang. Hindi mo naiintindihan, Marites. Dahil nililin lang ka lang nila. Bahala na kayo kung anong gusto niyong sabihin. Hindi po ako sasama sa inyo. Agad kong sinara ang gate at bumalik na sa loob ng bahay. Narinig ko naman ang sigaw ni Chang Elma mula sa labas. Marites, ano pa? Umuwi na tayo. Sumama ka na sa akin. Mapapahama ka lang dyan. Hindi ko siya pinakinggan at di nagtagal, nakita ko siyang umalis na. Grabe talaga ang mga chismosa dito sa baryong to. Kahit sobrang mababait na tao, sinisiraan pa. Naniniwala pa sa mga aswang na kwentong bayan lang naman. Parang mga bata. Pati si Chang Elma naniniwala pa sa kanila. Pagbalik ko sa kusina, nanginginig pa rin ang kamay ko sa galit at inis. Ang hapdi ng pisngi ko sa sampal ni Chang Elma pero mas masakit ang mga sinabi niya. Paano niya nasasabi na nililin lang ako ng mga amo ko gayong wala naman siyang alam sa kanila? Sila pa nga ang kumupkop sa akin kahit buntis ako. Nako, mabuti pa magluto na lang ako ng tanghalian. Lumapit ako sa ref para maghanap ng mailuluto. Pagbukas ko, nanlaki ang mga mata ko. Puno ang loob ng tusino. Halos lahat ng espasyo puro nakabalot na tusino lang ang nakalagay. Napahawak ako sa ilong ko dahil sa amoy matapang, malansa, parang ilang araw nang nakatambak doon. Puro tusino lang ang laman ng ref. Wala man lang manok, hotdog, o kahit isda. Kukuha na lang siguro ako ng isang pakete. Paluluto ko rin naman to. Mawawala rin ng lansa kapag naprito na kaysa naman wala akong kainin. Lumapit ako sa may lababo at tiningnan ang cabinet sa ibabaw na nakadikit sa pader. Ba yan? Saan na bang bawang dito? Wala naman dito. Baka nasa baba. Asin man lang. Kahit suka. Sausawan lang sana. May isang butil ng asin, wala. Pati bawang. Kahit kapiraso, wala. Ano ba to? Bakit wala talaga? Nakaramdam ako ng pagdududa sa mga oras na yun. Ang weird naman kasi ng bahay na ito. Naputol naman ang iniisip ko nang bumukas ang pinto ng bahay. Si Madam Alonza pala, may dalang supot. O Marites, hindi ka pa kumakain?
may dinuguan akong dala. Alam kong paborito mo ito. Ipiprito ko po sana tong tosino kaso wala po pala kayong mga Ricardo dito. Oo nga pala. Tosino lang ang laman ng ref kasi dinadala namin dito ang mga sobra sa stock na hindi na ibenta. Pasensya ka na ha. Baka bukas magpapabili ako kay Lucio ng ibang pwedeng lutuin. Madam, baka pwedeng ako nilang po ang mamalengke para makatulong naman po ako dito. Kaya ko naman po. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng lumabas. Ang ibig kong sabihin, malayo ang palengke dito, Iha. Tsaka, bawal sa'yo ang magbuhat ng kahit ano. Kaya hayaan mo na kami ni Lucio ang bibili. Sige po. Sige na. Kumuha ka na ng mangkok para mailagay ko ng dinuguan sa mesa. Alam ko nagugutom ka na. Sige po, madam. Sandali lang po. Kukuha po ako. Napaisip ako kung bakit ganoon sila ka-overprotective sa akin. Alam kaya nila ang mga kwento tungkol sa kalye sinuon? Bakit parang takot silang lumabas ako? Totoo kayang may mga aswang sa lugar na ito? Pinagmasdan ko si Madam Alonza mula ulo hanggang paa. Wala naman akong nakikitang kakaiba sa kanya para sabihing siya ang aswang na sinasabi ni Chang Elma. Napaka-inosente ng mukha niya at nakangiti pa. Nakokonsensya tuloy akong pag-isipan sila ng masama. Pero bakit parang hindi na ako komportable na nakakulong lang sa bahay na ito simula nang may narinig ako? Iha, may iniisip ka ba? Ang tahimik mo yata. Madam, kanina po kasi nagpunta dito ang tiyahin ko. Ado? Hinahanap niya po ako. Hindi na po kasi ako umuwi at iniwan ko lang ang anak ko may sakit sa kanya. Ang usapan po kasi namin, sa malapit lang po ako magtatrabaho pero nagsinungaling po ako sa kanya. Aba, ano bang sinabi mo sa kanya? Gusto niya po akong pauwiin kaso sabi ko wala pa po akong sahod kaya hindi pa po ako pwedeng makauwi. Tama, hindi ka pa pwedeng umuwi. Usapan natin sa day off ka lang pwedeng umuwi. Alam ko naman po yun. Kailan po kayang day off ko, madam? Ay, hindi ko pa alam. Hindi pa kasi kami binabayaran ng ibang kliyente kaya nagkulang kami sa pera para maipasahod sa lahat ng trabahador. Kapag may pera na, pauuwiin ka rin namin. Sige po, madam. Basta wag mong pabalikin ang tiyahin mo dito. Naiintindihan mo ba, Iha? Bakit po? Sa labas lang naman po siya eh. Baka po kasi ihatid niya yung anak ko dito. Hindi pwede. Sumunod ka na lang kung ayaw mong maghalit ako sa'yo. Biglang tumunog ang cellphone niya kaya hindi na ako nakasagot pa. Iha, aalis na ako. Kailangan ako ni Lucio sa pabrika. Sige po, madam. Mag-iingat po kayo. Hindi ko maiwasang sundan siya ng tingin habang naglalakad palabas ng pinto. Pero wala naman talaga akong napansin na kakaiba sa katawan niya. Hindi ba't ang mga aswang ay nakakatakot ang mukha? Ewan ko ba. Pero simula nang sabihin ni Chang Elma na aswang daw ang may-ari ng bahay na ito, iba na ang pakiramdam ko sa lahat ng napapansin ko sa bahay nila. Di pa natatakot ang mga aswang sa asin at bawang. Wala silang mga ganun dito. Ibig sabihin ba, aswang talaga sila? Tapos itong tinuguan, ilaw pa. Pero bakit nasasarapan ako? Pero ang bait nila. Sobrang bait nila sa akin para pagdudahan ko sila. Hindi, Marites. Ano ka ba? Pati pa naman ikaw, nagpapaniwala sa mga ganyan. Hindi totoo ang mga aswang na yan. Mas maniniwala pa siguro ako sa multo ng mga magkulang ni Sir Lucio. Napatingin naman ako sa litrato sa pader na nakatingin diretso sa akin. Bigla akong kinilabutan.
Mabilis akong umakyat sa itaas nang hindi ko na matiis ang takot. Naguguluhan na talaga ako. Kailangan kong malaman ang totoo. Dahil kung tamang sinabi ni Chang Elma, delikado kami ng anak ko dito. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Simula nang marinig ko ang babala ni Chang Elma, puro pagdududa na ang laman ng isip ko. Pinilit ko na lang ipikit ang mga mata ko para wag nang mag-isip ng masama. Kinagabihan, nagising ako nang marinig ang mga yapak sa labas ng kwarto ko. Narinig kong bumukas ang pinto, pero hindi ko muna idinilat ang mga mata ko. Tulog na tulog siya. Napagod siguro sa paglilinis kanina. Wala man lang siyang kaalam-alam sa plano natin sa sanggol sa tiyan niya. Kawawang buntis. Madali lang naman ang takbo ng buwan, Alonza. Kapag buo na ang sanggol, pwede na natin siyang pagsaluhan pagsapit ng 7 buwan. Natatakam na ako, Lucio. Lalo na kapag tinitingnan ko ang tiyan niya. Pero sige, maghihintay ako. Habang nandito siya, wala siyang takas sa atin. Tama. Maghintay tayo. Nabilog naman natin ang ulo ng babaeng yan. Halika na sa baba. Baka magising pa siya. Ipaghanda mo na siya ng paborito niyang dinuguan. Sarap na sarap nga siya. Hindi niya alam na ginamitan ko lang ng salamangka. Ang galing mo talaga, asawa ko. Halos hindi ako makagalaw sa pagkakahiga ko nang marinig ang lahat ng yon. Nanginig ang buong katawan ko sa takot at kumakabog ang dibdib ko sa kaba. Tama si Chang Elma. Mga aswang nga sila. Nililin lang nila ako. Ginamitan pa nila ako ng salamangka kaya pala masarap ang hilaw na dinuguan sa panlasa ko. Kailangan kong makaalis sa bahay na ito. Kailangan naming makatakas ng anak ko. Diyos ko! Ang tanga-tanga ko. Hindi ko man lang pinaniwalaan si Chang Elma. Paano ko makakatakas dito ngayon? Nanginginig pa rin ang katawan ko sa takot at gusto kong tumakbo palabas pero alam kong hindi yon ang tamang oras. Kailangan kong tatagan ang loob ko para sa anak ko at mag-isip ng tama. Kung ipapakita kong alam ko na ang sikreto nila, baka hindi na nila ako patagalin pa. Kailangan kong magkunwari. Kailangan kong magpanggap na wala akong narinig. Ilang sandali pa may narinig akong kumakatok sa pinto kahit alam kong hindi naman nakalock ito. Huminga ako ng malalim saka tumayo para pagbuksan ito. Bumungad naman ang mukha ni Madam Alonza. Madam? Ayos ka lang ba, Iha? Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Mabigat po ang katawan ko tsaka nahilo po ako nung tumayo ako. Ganun ba? Hindi ka ba nagtanghalian kanina? Nasa lamesa pa kasi ang dinuguan na binili ko. Bigla po kasing sumama ang pakiramdam ko kaya hindi na po ako kumain. Kaya pala nangihina ka, Iha. Kailangan mong kumain. Hindi ka pwedeng malipasan ng gutom. Maapektuhan ang bata sa tiyan mo. Pasensya na po, madam. Okay lang, Iha. O siya, dadala na lang kita dito ng pagkain. Bumalik ka na sa kama mo at magpahinga, Nakakahiya naman po, madam. Bababa na lang po ako. Hindi na. Ano ka pa? Okay lang, Iha. Sige na. Umiga ka na ulit sa kama. Dadalhin ko na lang dito ang pagkain mo. Sige po, madam. Maraming salamat po. Pagkatapos ng ilang segundong nakakakilabot na pagtitig niya, tumalikod siya. Pagkasara ko ng pinto ay doon lang ako muling nakahinga ng malalim. Halos maiyak na ako sa sobrang takot.
ako pwedeng magtagal dito. Kailangan kong humanap ng tamang oras para makatakas. Mamayang gabi, pagtulog na sila, aalis na ako dito. Ilang sandali pa biglang bumukas ang pinto. Agad akong bumangon sa pagkakahiga. Pumasok na naman si Madam Alonza at naglakad papalapit sa akin. Madam, Heto, Iha. Dinalhan kita ng pagkain. Pumasok na lang ako kaagad dahil hindi naman nakalak ang pinto. salamat po. Ramdam kong nanginginig ang tuhod ko pero pinilit kong umiti at kunin ang tray mula sa kanya. Kailangan mong kumain. Mahalaga na busog ka lagi para maging malusog ang bata na nasa tiyan mo. Opo, madam. O siya, bababa na ako. Pagkasara niya ng pinto, halos mapaupo ako sa sahig sa sobrang bigat ng dibdib ko. Nanginginig ang kamay ko habang nakatingin sa tray ng pagkain. Hindi ko to kinain. Hindi ako mapakali dahil baka kung ano pa ang nilagay nilang salamangka sa pagkain nito. Hinintay ko na lang ang oras na tahimik na ang buong bahay. Bandang 8:00 ng gabi, maingat kong binuksan ang pinto ng kwarto. Umungol ang bisagra at kinabahan ako. Tumigil ako sandali. Pinakiramdaman ko kung may tao. Wala naman akong narinig kaya lumabas ako. Ay, Diyos ko. Sana hindi sila magising. Tulungan niyo po ako makatakas dito, Panginoon. Dinadaan ko sa dahan-dahan na pag-apak para hindi tumunog ang sahig. Halos pigil ang hininga ko habang dumaraan sa pasilyo. Nang makarating ako ng hagdanan, mabagal kong binaba ang hakbang ko. Ramdam ko ang pawis sa noo ko kahit malamig ang hangin ng gabi. Nang makarating naman ako sa sala, saglit akong tumigil. Tanaw ko na ang pinto palabas. Isang hakbang na lang at makakalabas na ako. Humakbang ako papalapit pero bigla kong narinig ang malamig na boses mula sa likuran ko. Saan ka pupunta, Iha? Iihilang po sana ako, madam. Iha, matanda na ako para lokohin ang kahit sino. Sa tingin mo ba makakapagsinungaling ka sa akin? Pagkatapos ng kabaitang pinakita namin sa iyo, at pagkatapos naming alagaan at tanggapin ka sa bahay namin, balak mo pang layasan kami? Hindi. Hindi totoo ang pinapakita niyo sa akin. Narinig ko ang lahat ng sinabi niyo kanina. May masama kayong binabalak sa anak ko. Tama si Tiyang Elma. Mga aswang kayo. Nilinlang niyo lang ako. Pasensya ka na, Iha. Ganun talaga. Wala ka nang magagawa dahil nakaplano ng lahat. Nakaplano ng kamatayan yun ng anak mo. Para akong binuhusan ng yelo nang biglang mag-iba ng anyo ang mag-asawa sa harap ko. Nakita ko kung paano pumula ang mga mata ni Madam Alonza. Lumabas ang mahahaba at matutulis niyang pangil. Naging parang kuko ng hayop ang mga kamay niya. Pumulubot din ang balat niya at lumabas ang malapad na pakpak niya. Si Sir Lucio naman ay lumaki ang katawan. Kumulubot ang balat at tumubo ang mahahabang buhok sa braso. Lumabas ang matutulis niyang ngipin at malalapad niyang pakpak. Oh, Diyos ko! Mga halimaw kayo! Halimaw, matagal na kaming ganito, Iha. Malas ka lang at napunta ka sa poder namin. Hindi! Hindi ko hahayaang makuha niyo ang anak ko! Hindi ka na makakatakas! Tumalikod ako at mabilis na tumakbo papalabas ng pinto. Halos madapa ako sa pagmamadaling mabuksan ang gate.
Napahawak ako sa tiyan ko at naiiyak na ako sa sobrang takot. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Ramdam ko naman ang hangin sa likod ko at nakita kong lumilipad si Madam Alonza at si Sir Lucio naman ay mabilis na sumusunod. Bago pa ako makalayo ng tuluyan, biglang lumapag si Sir Lucio sa harap ko at hinarangan ang daraanan. Napatili ako at lumiko sa gilid pero hinablot ako ni Madam Alonza sa braso. Bumaon ang matutulis niyang kuko sa balat ko. Wala niyo ako! Hindi ka na nakakatakas niya. Sa amin ka na. Amen ang sanggol na nasa tiyan mo. Hindi kayo magtatagumpay! Mamamatay muna ako bago niyo makuha ang anak ko! Papatayin ka naman talaga namin. Hintayin mo lang. Dali natin siya sa basement, Lucio. Ikukulong natin siya doon hanggang sa maging hinog ang sanggol sa sinapupunan niya. Mga demonyo kayo! Wala niyo ako! Lumipad silang dalawa habang hawak-hawak ako. Pilit akong nagpumiglas pero lalo lang humigpit ang kapit nila hanggang sa makapasok kami ulit sa ancestral house. Binuksan ni Lucio ang malaking pinto at kinaladkad ako pababa ng hagdan papunta sa basement. Mapaho at madilim sa loob. Amoy lupa at bulok na kahoy. Doon nila ako ibinagsak sa sahig. Mabubulo ka dito habang hinihintay naming maging hinog ang sanggol sa sinapupunan. Halika na, Lucio. Ikulong mo na ang babae niyan. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to! Humagulgol ako sa pag-iyak habang hawak ko ang tiyan ko. Napakatanga ko. Hindi ko man lang agad nakita ang masamang plano nila sa akin at sa anak ko. Naging bulag ako sa kabaitan nila at ngayon, nasa panganib ng buhay namin ng anak ko. Kailangan kong makagawa ng paraan para makatakas dito. Nanginginig ang katawan ko hindi lang sa ginaw, kundi sa takot na baka bumalik si Madam Alonza at Sir Lucio. Hawak-hawak ko ang tiyan ko. Pinipilit kong lakasan ang loob ko para sa anak ko. Diyos ko! Paano ako makakatakas dito? Kailangan ko makauwi ng buhay. Naghihintay sa akin ang anak ko. Ang pamilya ko. Hindi ko pa sila nakikita ulit. Nilibot ko ang tingin ko at napatigil naman ako nang napansin ko na parang sira na ang bahagi ng pader sa sulok. Parang kinain na ng anay ang kahoy at parang natatanggal na. Sa sobrang desperado ko, lumapit ako at sinubukan kong kapkapan yun. Malambot na, marupok na, parang konting tulak na lang, mabubuksan na. Oh, Diyos ko! Baka ito ng paraan. Kailangan ko subukan. Baka may daanan palabas dito. Dahan-dahan kong tinanggal ang piraso ng kahoy, isa-isa. Baka makarinig sila kung magmadali ako. Nanginginig ang kamay ko pero hindi ako tumigil. Habang tinatanggal ko, nagulat naman ako nang may lagusan sa loob. Maliit lang, sakto lang para gumapang ang isang tao pero sobrang sikip. Hindi ko alam kung saan ito papunta pero wala na akong ibang pagpipilian. Lakas ng loob lang ang puhunan ko. Pinili kong ipasok ang katawan ko at gumapang paunti-unti. Sumiksik ang mga braso ko sa malamig at magaspang na dingding. Amoy alikabok, amoy lumang lupa. Parang hindi na ako makahinga. Sa bawat paghakbang ng tuhod ko sa loob ng lagusan, ramdam ko ang kirot sa tiyan ko.
Parang may humihigpit. Parang kinukuyom. Napahawak ako saglit. Nangingilid ang luha ko. Anak, kunti na lang. Kumapit ka kay nanay. Kunti na lang. Makakalabas na tayo dito. Matagal din bago ko narating ang dulo. Doon, may nakita kong pakal na pinto. Parang trapdoor na natatakpan ng lupa at damo. Kumapit ako at pilit kong itinulak. Mabigat, pero unti-unti itong gumalaw. May kaluskos ng damo at bato na natanggal. Hanggang sa lumabas ang ulo ko at nakita ko ang likod bahay. Ramdam ko ang lamig ng simoy ng hangin, iba sa amoy ng loob. Dahan-dahan akong umangat palabas. Nagtago muna ako sa damuhan tsaka huminga ng malalim. Nakita ko ang matarik na pader ng gate pero hindi ganoon kataas. Pinilit kong umakyat, umapit sa nakausling bato at sa isang iglap, nakatalon ako sa kabilang bahagi ng pader. Pagbagsak ko, napahawak ako sa tiyan ko kasi kumirot ulit. Oh, Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Tumakbo ako sa abot ng makakaya ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta palayo. Basta hindi nila ako maabutan. Hinihingal ako, nanginginig ang tuhod ko pero hindi ako tumigil. Hanggang sa di kalayuan, may mga tao akong nakita. 2 anino. Nang luminaw, napahinto ako. Ang tiyahin ko, si Tiang Elma. May kasama siyang matanda na hindi ko kilala. May hawak na parang latigo. Marites! Ay, Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Chang, tama ka. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Aswang sila. Gusto nilang kunin ang anak ko. Sinabi ko naman sa'yo pero hindi ka nakinig sa akin. Kung sumama ka lang sana sa akin pa uwi, hindi na sana nangyari to. Chang, sorry po. Sorry po talaga kung hindi po ako nakinig sa inyo at matigas po ang ulo ko. Hindi kita sinukuan, Marites. Binalikan kita. Kasama ko si Cabeltran. Humingi ako ng tulong sa kanya. Matagal niya nang alam ang sikreto ng mag-asawang yon. Anak, mabuti't nakalabas ka. Hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan na nating umalis bago pa nila tayo maabutan. Agad akong inalalayan ni Cabeltran habang mahigpit pa rin ang hawak ko sa tiyan ko. Mabilis kaming naglakad sa gitna ng damuhan patungo sa kabilang baryo. Pero bago pa kami makatawid, biglang umihip ng malakas ang hangin. Napatingala ako at nakita ko si Madam Alonza lumilipad, nakangisi at pulang-pula ang mga mata. Sa di kalayuan si Sir Lucio naman ay nakaharang na sa daraanan namin. Oh, Diyos ko! Napunta nila tayo! Takbo, Marites! Huwag kayong titigil. Ako ang naharang sa kanila. Ay, Diyos ko, baka hindi mo sila kayanin, Cabeltran. Huwag kang makialam dito, matanda. Chang, ano po ba yung hawak ni Cabeltran? Buntot ng pati. Yan ang isa sa mga panlaban sa mga aswang. Masusunog ang balat niya kapag natamaan sila ng bagay na yan. Napatingin ako sa dinukot ni Tiang Elma mula sa kanyang maliit na sling bag. Isang bugkos ng bawang at isang maliit na kinakalawang na kutsilyo ang inilabas niya. Kunin mo ito, Iha. Ang amoy niya na magpapahina sa kanila. Para saan po itong kutsilyo? Kinakalawang na po ito eh. May orasyon na nilagay si Cabeltran dyan. 2 kutsilyo ang ginawa niya. Nasa kanyang isa. Yan ang makapapatay sa mga aswang. Basta, wala nang panahon para magpaliwanag. Umalis na tayo habang hinaharangan pa ni Cabeltran ang mga aswang. Ano ba kayo, Chang? Hindi natin pwedeng iwan dito si Cabeltran. Kailangan natin siya tulungan.
Hindi yata sila kinaya ni Cabeltran. Mang! Akala niyo ba may liligtas kayo ng albularyong yan? May pagkakataon ka pa naman, Marites. Sumama ka sa amin o mamamatay kayo pareho. Mas maganda siguro kung kayo na lang ang gagawin naming tusino sa pabrika. Hindi ninyo sila masasaktan hanggat nabubuhay ako! Agad na tumayo si Cabeltran at nagulat naman ako dahil sa tanda niya ay sobrang lakas niya pa para muling makabangon. Hinampas niya ng buntot ng pagi si Sir Lucio sa dibdib. Umusok ang balat nito, kaya naman napasigaw sa sobrang sakit. Tumalon si Madam Alonza mula sa ere, pero naglabas ng pawang si Cabeltran mula sa kanyang bulsa at inihagis yon sa mukha ng amo kong babae. Napaatras ito at napasigaw. Walang hiya ka, matanda ka! Cabeltran, mag-iingat ka! Umalis na kayo! Ako lang bahala dito! Walang makaalis ng buhay sa inyo! Alonza, ako nang bahala sa matandang to! Patayin mo na sila! Napaatras din ako at napahawak sa tiyan ko. Inila ako ni Tiang Elma para tumakbo na, pero bago pa kami makalayo, ay hinarangan na kami ni Madam Alonza at sinugod. Humarang si Tiang Elma sa harapan ko, kaya siya ang tumilapon. Ano ka ngayon, Marites? Kung nakisama ka lang sana sa plano namin, hindi magiging ganito. Lumayo ka sa akin! Layuan mo kami ng anak ko! Hindi mo! Itinapon ko sa kanyang bawang na hawak ko at napaatras naman siya at napasigaw sa sakit. Hayop kang babae ka! Marites! Tumakbo ka na! Mabilis naman akong tumakbo habang hawak ko ang tiyan ko. Pero mas mabilis si Madam Alonza kaya naabutan niya ako. Ramdam ko ang matutulis na kuko niya na halos bumaon na sa balat ko. Nang akmang hihilahin na niya ako, biglang sumulpot si Cabeltran mula sa likuran. Habol pa rin ang hininga. Hinampas niya ng buntot pagi si Madam Alonza. Umusok agad ang balat niya at tumilapon palayo. Walang hiya ka, matanda ka! Nanlaki naman ang mga mata ko nang lumuhod si Cabeltran. Nanginginig na ang kanyang katawan at halatang nanghihina na siya. Tumingin siya sa akin at inalis niya mula sa kanyang leeg ang kwintas na may batong kulay berde na kumikinang. Ay, Marites! Hindi na uubra sa akin ito. Matanda na ako, kaya mahina na ang katawan ko. Pero ikaw bata ka pa. Gamitin mo ito para mawala ang takot mo. At mabibigyan ka nito ng lakas. Isinabit niya ang kwintas sa aking leeg. At sa mismong sandaling yon, ramdam ko ang kakaibang lakas na parang apoy na dumaloy sa aking dugo. Ang kaba sa dibdib ko ay napalitan ng tapang na hindi ko pa naramdaman buong buhay ko. Palagi kasi akong nadadala sa takot. Nanlaki naman ang mga mata ko nang marinig ko ang malalim na paghinga niya at binawian nga siya ng buhay. Marites! Diyan! Wala na si Cabeltran! Diyos ko, Cabeltran! Lucio! Oh, hindi! Tumisig ka! Lucio! Napatingin ako agad kay Madam Alonza na umiiyak habang yakap ang wala ng buhay na katawan ni Sir Lucio. Sumigaw siya sa galit. Nanlilisik ang mapupulang mata habang nakatingin sa amin. Magbabayad kayo, mga walang hiya! Pinatay niya ang asawa ko! Yang! Dito ka sa likod ko! Marites, wag! Mapapahama ka! Ako na lang! Hindi, Chang! Bibigyan ko ng hustisyang pagkamatay ni Cabeltran!
Sumugod si Madam Alonza, mabilis na parang kidlat. Humampas ako ng buntot ng pagi, ngunit sinalag niya at itinulak ako sa lupa. Ano ka ngayon, Marites? Gusto mong saksihan ang kamatayan ng minamahal mong tiyahin? Hindi ka magtatagumpay! Biglang kumislap ang maliit na kutsilyo mula sa kamay ni Tiang Elma. Ang kutsilyong may orasyon na hawak ko pa kanina at hindi ko na malayang nabitiwan ko pala. Sa isang iglap, isinaksak niya ito sa sikmura ni Madam Alonza. Ngayon, Marites! Tapusin mo na siya! Mga walang iya kayo! Para ito kay Kabeltan! Sa lahat ng panlitan niya sa amin! Buong lakas kong hinampas ang aswang ng buntot pagi. Sa bawat hampas ay naglalabas ng usok ang kanyang balat at sumisigaw siya sa hapdi. Hindi ako kaya! Tumahimik ka! Hindi mo na ako masasaktan! Marites! Idiin mo pa ang kutsilyo! Huwag kang bibitaw! Nilapitan ko siya. Inawakan ang nakatarak na kutsilyo at buong puwersa kong idiniin ito pababa. Nangisay si Madam Alonza. Umusok ang sugat at kumalat sa buong katawan niya ang parang nag-aapoy na itim na ugat. Isang huling sigaw ang kumawala sa kanya bago siya tuluyang nangitim at unti-unting naging abo. Tiyan, ligtas na tayo. Nagtagumpay tayo, Tiyan. Oo nga, Iya. Pero nakakalungkot isipin na wala na si Kabeltran. Isinakripisyo niyang buhay niya para mailigtas lang tayo. Kahit hindi naman natin siya kaano-ano. Tiyan, patawarin niyo po sana ako. Kasalanan ko po ang lahat ng... Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Iya. Nangyari na ang nangyari. Salamat po talaga sa hindi mo pagsuko sa akin, Tiyan. Mahal kita kaya hindi kita pwedeng sukuan, Marites. Alam ko naman po na mahal niyo ako. Pero, Tiyan, paano niyo po ba nakilala si Kabeltran? Naalala mo nung pinuntahan kita kaninang umaga? Pagka-uwi ko noon, hindi ako mapakali. Dahil alam kong nasa panganib ang buhay mo, kaya naghanap ako ng albularyong makakatulong sa akin. Sakto namang tumawag ang nanay mo sa akin. Sinabi ko na ang nangyari para makahingi ng tulong sa kanya. Siya ang nakakakilala talaga kay Kabeltran. Alam po ni nanay ang nangyari? Oo, Marites. Gusto nga niyang sumama sa amin pero pinigilan ko siya dahil walang magbabantay kay Ethan. Tsaka nangako ako sa kanya na iuwi ka namin ng ligtas. Iuuwi kita ng ligtas sa pamilya mo. Ibig sabihin po, nasa bahay niyo po si nanay? Oo, Marites. Siyang nagbabantay ngayon sa anak mo. At sigurado ako nag-aalala na yun sa atin, lalo na sa iyo. Hinihintay ka ng nanay mo, Iya. Gusto ko na pong umuwi, Tiyan. Umuwi na po tayo. Gusto ko na pong mayakap ang anak ko o pati po si nanay. Gusto ko pong humingi ng tawad sa kanya. Sa pagiging suwail kong anak. Sana mapatawad niya po ako. Iya, matagal ka nang pinatawad ng nanay mo. At isa pa, kahit kailan hindi nawala ang pagmamahal niya sa iyo. Hindi naman siya pupunta dito sa Pampanga kung galit pa siya sa iyo. Oo nga po, Tiyan. Uuwi na po tayo pero paano pong katawan ni Kabeltran? Kailangan na natin siyang iwan dito, Iya. Hindi tayo pwedeng abutin ng umaga dito. Hayaan mo ang mga tao sa baryo na itong makakita sa kanya dito. Pero Tiyan, kawawa naman po siya. Hindi natin siya kayang buhatin pa uwi, Marites. Masakit ang buong katawan ko, lalo na itong tuhod ko. At ikaw, buntis ka. Wala na po bang ibang paraan para
maiuwi natin ang katawan niya? Hindi pwede, Marites. Pagdududahan tayo niya ng mga tao. Kaya kailangan natin siyang iwan dito para ang mga tao dito ang tatawag mismo sa pamilya niya. Tsaka mas mabuting mag-isa lang siya dito para hindi na umabot pa sa mga pulis. Ang batas kasi dito sa baryo, kapag matanda nang namatay, wala nang investigasyon pa dahil i-declare nila agad na namatay sa sakit ng katandaan. Tara na, Marites. Huwag nang matigas ang ulo. Sige po, Chang. Kabeltran, paalam po at maraming salamat sa iyo. Pagdating namin sa bahay ay nadatnan ko naman ang nanay ko na naglilinis sa labas habang nakatingin sa direksyon namin. Halatang hinihintay niya talaga ang pag-uwi namin. Nay! Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka. Sorry po, Nay. Sorry po sa nagawa kong paglalayas. Sorry po kung hindi po ako nakinig sa inyo. Ano ka ba? Wala kang dapat ihingi ng sorry. Ako ang dapat humingi ng sorry sa iyo kasi hinayaan kitang lumayo. Hinayaan kong malayo ka sa pamilya natin. Sobra ko po kayong na-miss, Nay. Kayo ni Tatay, Ate at ni Bunso. Galit pa ba si Tatay sa akin, Nay? Anak, kung alam mo lang na walang araw na hindi kanya binabanggit sa akin, walang araw na hindi siya nag-aalala sa kalagayan mo. Mahal na mahal ka ng tatay mo, Marites. Hindi niya kayang magtanim ng galit sa iyo. Gusto ko na pong umuwi sa atin, Nay. Gusto ko pong yakapin si Tatay. Kahit di na siya galit. Gusto ko pa rin mag-sorry sa kanya. Anak, hindi mo na magagawa yan. Bakit naman po, Nay? Wala nang tatay mo. 3 buwan nang nakalilipas. Nabangga ng malaking truck ang tricycle niya. Hindi. Hindi totoo yan, Nay. Hindi totoo yan. Halos mabaliw ako sa sakit na nararamdaman ko sa mga oras na yon. Gumuho bigla ang mundo ko. Mas masakit pa sa pag-iwan ng ama ng mga anak ko. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad at hindi man lang kami nagkaayos bago siya nawala. Hindi ko man lang siya nayakap at hindi ko man lang nasabi sa kanya kung gaano ko siya na-miss. Hindi ko na nga naramdaman ang sugat na nakalmot ni Madam Alonza sa likod ko dahil mas nanaig ang sakit sa puso ko. Kinabukasan, nagpasya na akong sumama kay nanay pauwi sa amin dahil gusto ko nang makita ang mga kapatid ko at madalaw ang puntod ni tatay. Chang, maraming salamat po sa lahat ng kabutihan na ginawa niyo sa akin. Sa taos-pusong pagtanggap niyo po sa akin dito. Balang araw, makakabawi din po ako sa inyo. Ay, sus. Basta ba tuwag ka nang magsinungaling ulit sa akin, pati na din sa nanay mo. Hindi na po talaga ako magsisinungaling, Chang. Ang dami kong natutunan pagkatapos ng nangyari. Ay, ako din naman. Basta't mag-iingat kayo sa biyahe niyo. Luisa, wag mong hayaang mawala itong si Marites sa paningin mo. Matigas pa naman ang ulo nito. Natuto na siya, ate. Kaya huwag kang mag-alala. Siya nga pala. Maraming salamat sa lahat. Salamat sa pagkupkup mo sa anak ko. Walang anuman. O sige na, tumuloy na kayo para hindi kayo gabihin sa biyahe. Sige po, Chang. Tutuloy na po kami. Saglit kong tiningnan sa huling sandali ang bahay ng tiyahin ko bago kami tuluyang umalis. Pagka-uwi namin sa bahay, sinalubong naman ako ng 2 kong kapatid at niyakap.
2 dekada na ang lumipas pero dala ko pa rin ang mga aral na natutunan ko. Ang dami kong na-realize matapos ang masamang karanasan ko. Doon ko nakita kung gaano kahalaga ang maayos na relasyon sa pamilya. Napagtanto ko rin na walang masama kung makikinig ka sa payo at pamahiin ng matatanda. Pero ang pinakamahalagang natutunan ko, huwag basta-basta magtitiwala sa kahit sino. At ang katigasan ng ulo ko noon, iyon ang muntik na maglagay sa akin sa peligro. Sana ay nag-enjoy po kayo sa aking kwento. Muli, ako po si Marites at hanggang dito na lang po at maraming salamat. Hello listeners! Natapos na ang kwento ni Marites. Ano bang masasabi niyo sa kwento niya? Nakarelate din ba kayo? Ako mismo, oo. Nakarelate ako sa pagiging marupok niya. Ilang beses na rin kasi akong nagtiwala sa maling tao. Marami talagang taong magaling magpanggap na mahal ka, pero ang totoo, may kailangan lang pala sila sa'yo. Pero seryoso, Aling Marites, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong kwento at sa tiwalang ibinigay mo sa channel namin para maibahagi ito sa ating mga tagapakinig. Kahit na 2 beses nang nasira ang tiwala mo. Alam kong malaki ang pagsisisi mo sa mga naging desisyon mo, lalo na't hindi mo naabutan ng tatay mo na buhay pa. Alam kong sobrang sakit para sa'yo na nawala siya nang hindi man lang naayos ang relasyon ninyo. Pero sabi nga nila, lahat ng nangyayari ay may dahilan. Walang aksidente sa buhay. Minsan nagkakamali tayo para matuto. At sa mga pagkakamaling yan, mas lalo tayong tumitibay bilang tao. Kaya wala na akong may papayo pa. Kasi alam ko na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, natuto ka na. At naniniwala ko na mas matatag ka na ngayon kesa dati. At para sa lahat ng nakikinig, maging maingat sa pagtitiwala. Huwag basta-basta magpapasilaw sa magandang ngiti at matatamis na salita dahil hindi lahat ng yon ay totoo. Mas pakinggan ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin, lalo na ang ating pamilya. Huwag nating hayaang masira ang relasyon natin sa kanila. Muli ay ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Hanggang sa muli po mga katakip silim, maraming salamat sa inyong lahat.